Ngayong araw ay pupunta nga pala kami ng palengke at dito nilabas ko na nga pala si Venom para sa aming gagamitin dahil medyo malayo nga pala yung palengkeng pupuntahan namin. Binalikan ko na nga pala yung gate para isara at baka makalimutan ko pang isara ito. Baka kalimutin pa naman ako. Hay nako. At tara, medyo excited pa naman na ako at dali-dali na nga kaming umalis dahil napansin ko sa kalangitan ay medyo nagdidilim na. Baka bigla pa kaming abutan ng ulan, wala pa naman kaming kapoting dala. At habang palabas nga pala kami sa gate, napagtanto ko dito na wala nga pala kaming dalang pera. At naisip ko nga dito na magpa-cash out na lang sa tindahan. Maghahanap lang kami sandali ng tindahan at yun, tatabi na nga muna ako para magpa-cash out kami. At andito na nga pala kami sa tindahan para magpa-cash out ng perang dadalhin namin para sa pamamalengke. At ito na, salamat. Tumuloy na nga pala kami sa biyahe namin para makapunta na kami ng palengke bayan. Ang bibilihin nga pala namin ngayon ay patatas dahil may nakita akong potato ring sa Facebook kaya ayun ang gagawin namin. Sobra talaga akong nagkikrave doon at ngayon hindi ko na palalagpasin yung mga araw na to. Kaya tara, puntahan na natin yung palengke para makabili na tayo. At napadaan na nga kami sa gasoline station dahil napansin ko si Venom wala na pala siyang halos gasolina. Buti na lang talaga napansin ko. Kung hindi, magtutulak kami nito. At dito, pinalagyan ko na ng gasolina kay kuya. Ang sabi ko kay kuya, 100 full tank. Salamat. Sa loob-loob siguro ni kuya, napakaburaot naman nito. At dali-dali na rin kaming umalis para kahit papano hindi kami abutan kung sakali mang umulan. Tumuloy-tuloy na nga kami sa aming biyahe papunta sa palengke bayan para kahit papano mapaaga din ang uwi namin. At dito medyo matraffic na nga pala dahil dito sa kalsada na to meron pa kaliwa, meron pa kanan, medyo magulo kaya bahala kayo dyan. At dito rin pala madalas nagkakasagian dahil sa daanan. Dito bigla akong nagulat dahil namamara si kuya, akala ko naman sasakay siya. Sa loob-loob ko hindi naman ako angkas para sumakay siya sa akin. At medyo malapit-lapit na nga kami sa palengke bayan. Medyo na-excite na talaga ako para makauwi at makapagluto na ng makakain. Kaya tara na. At dito nakarating na nga pala kami sa palengke at ipaparada ko lang ng sandali si Venom para makapasok na kami sa loob at mamili na. At sa pagpasok nga pala namin sa loob, dali-dali na kaming bumili ng kailangan namin katulad ng patatas para sa lulutuin namin potato rings. Dito nagulat ako imbis na ako yung magbabayad. Si madam pa yung nagbayad sa akin at kinuha ko rin. Salamat! At sa wakas, nakauwi rin ako at kitang-kita nyo naman siguro yung saya sa ngiti ko. Kaya tara, simulan na natin to. At ang unang gagawin natin ay hiwain na natin to. Hiwain muna natin siya sa gitna. At hiwain natin yung kalahati niya sa 3 hiwa. Pasensya na kung hindi ako ganun kagaling maghiwa kasi first time ko rin na gagawin to. Basta nakikrave lang ako, alam kong masarap din to. Pero bahala na kung anong kalalabasan nito. At dito sa parting to, medyo binilisan ko na. Para kunwari, professional ako. Hiwa ako ng hiwa dyan, hiwa dyan, hiwa dyan. At tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos natin to. Dahil sa mga oras na to ay nagugutom na rin talaga ako. At dito, sinalang ko na yung mga nahiwa nating patatas para pakuluan to. Mga ilang minuto lang naman to, kailangan lang palambutin to. Naisalang ko na nga ito at nilalagyan ko na ng asin tapos ikot lang ako ng ikot ng asin dito. Ang hirap naman nito. At naalala ko, meron nga palang asin sa garapon. Ito, isang lagayan lang. Pinahirapan ko pa naman yung sarili ko. Ano ba naman yan? Konting minuto na lang naman na to. Maya-maya, okay na at malambot na to. At ito na yung kinalabasan ng potato rings natin. Sana masarap to. Pero mukhang masarap naman. At mamaya-maya, kakainin ko na talaga to. Paalam!